And welcome to Two Bottles Podcast. Again, ang yung podcast na pwede mong gawing pulutan ng mga kwentuhan. Ako nga ulit, si Uncle D, ang promotor ng kwentuhan. Ako naman si Tito Nel, ang tito niyong mabait na handa kayong tagayan. Alright, again, shoutout sa mga kabataan dyan. Anong ulam? Si Raul, ba't ka naman nag-shoutout ng ganyan, pre? Brad, trending ngayon yan, di ba? Yung batang babae doon sa Quiapo, yung nagtitinda ng hotdog overload. Yung bagong pinupulutan ng mga Oo, vloggers ngayon. napanood ko nga yun. Hmm. Oo nga, sobrang ano nun, sobrang daming tinamaan nun, no? Yun yung tamang term eh, daming tinamaan. Oo. Actually, doon tayo mababalik sa ano eh, yung kumbaga sinimulan dati nung nagpo-promote lagi ng mga MLM niya, yung diploma o diskarte ba? So, sa tingin mo, kumpara Oo, na sa oo nga. previous na nagka-issue na batang ganyan, na dumi-diskarte, ano ba namang diskarte dapat ng kabataan yun na Tito Nel? Well, diskarte mahalaga pare, no? Hmm. Pero alam naman natin na yung setup natin sa society natin, tinitingnan at tumitingin pa din lahat ng empleyado, magiging mga simpleng tao sa sa kung ano ba yung natapos mo eh. 'Di ba? Yung panahon natin, at least yung panahon natin, isa lang yung way natin kung saan tayo tutungo eh. After elementary, after high school, college. So yun, going back sa question, diskarte at pag-aaral, ano yun, sabay lagi yan. Hindi pwedeng mawala ang isa dyan. 50-50 yan. Ikaw ba? Ako? Kasi kung tatanungin mo, Tito Nel, nasa ano ako eh, nandun pa rin ako sa diploma. Alam mo kung bakit? Mhm. Kasi Bakit? tulad nga nung sinabi mo, pagdating sa mga employers kasi, mas yun ang una nilang tinitignan eh. Bago ka nila Yes, yes. pagbigyan na interviewin, dun pa lang sinasala ka na nila eh. Paano nila Tama. malalaman yung skills mo, yung diskarte mo, or kung how you really are, kung dun pa lang kinat ka na nila. What if very skillful ka, pero wala ka namang diploma? Paano kanila pagbibigyan ngayon ng oras at panahon, di ba? So, Mhm. yun ang take ko dyan. So, yun. Ganun talaga. Hindi mo maalis yun eh. Pero may Kailangan meron, kumbaga sa sundalo, kailangan meron kang ranggo at mga pinagdaanan. totoo. Kasi hindi ganun ka-open ang mga employers pagdating sa mga ganyan. And I think hindi siya ganun everywhere else. Pero Mhm. as dito sa bansa natin, ganun siya. So, sad to Yes. say, hindi ka pwede na lang mag-barge in sa isang opisina dyan. Sabihin na, i-hire mo kung may ganito akong skills. Kung wala ka namang diploma or kung hindi ka naman nag-aral. Yun yun. So, Tama, tama. At saka hindi pa rin naman nababago yung requirements pag naghahanap ka ng trabaho eh. hmm, Laging secondary lang yung skills and yung grit mo. Kumbaga, ang pinakauna lagi, it's either high school graduate, college grad, or my master's degree yung hinahanap. Although ako, I will still stand na 50-50 pa rin dapat. Pero, yun nga, hindi pwedeng puro diskarte lang. Kailangan meron ka ring meron ka ding um, may pagmamalaking diploma. So, yung panahon natin, Uncle D, medyo mas mabilis sundan kung ano yung takbo ng no, ng educational path or direction mo. Kasi grade 1 to 6 hanggang high school, college lang, no? Pero sa tingin ko ngayon, parang may iba na, di ba? ah, parang, well, meron pa sila sa pino-formulate tungkol dyan. Pero bago tayo Mhm. pumunta doon, Uncle, Tito Nel, Hmm.
Pero kasi ako napansin sa comment section ng bata na yun eh. Actually, Mm. split yung mga nagre-react regarding sa believe sila doon sa diskarte ng bata kasi given na yung previous na merong bata na napunta sa na nag-trending, nasipa ng Oo, oo. at nagpapanggap na bata lang pala. So, Oo. totoo, legit, bata talaga. Marami na naman na nagre-react. Kita naman natin, marangal yung pinagtatrabahuhan ng bata, pero borderline ano daw to, child labor. Anong masasabi mo dito, Angel? Tito. Mo Uncle D, yung child labor kasi may iba't ibang ano yun eh, category yan eh. So ibig sabihin ba yung mga artista pwedeng i-child labor din? 'Di ba? May Actually, mas mga oo. bata pa nga dyan eh. 'Di ba? Siguro kaya maraming nahahati kasi maraming tinamaan talaga eh. Medyo mapresko kasi yung dating, hindi naman natin alam baka mamaya inutos lang nung nagba-vlog yun, no? So hindi natin alam ah. Pero kung ganun yung thinking ng batang nagtitinda, diskarte niya yun eh. Hindi mo naman siya pwedeng basta-basta sabihing child labor eh. I-set natin ng set natin kung child labor nating matuturing yun. Eh bisitahin niyo muna lahat ng mga lahat ng uri ng pagtatrabaho na may kasamang mga bata. Porket maraming tinamaan, maraming galit eh. Well, agree ako dun sa part na yun, na maraming tinamaan. Pero sa pagdating dun sa sinabi mo na baka sinabi na ng vlogger, tingin ko hindi. It's a very candid Hmm. response galing dun sa bata. Kasi the way Yeah, she oo. answered it, she's she's taking pride dun sa ginagawa niya eh. She's being productive nang wala siyang, sabi ko nga, di ba, marangal yung ginagawa niya, although food and safety standards aside, business license aside, it's a hassle. Ah, So, Oo, hassle. yun, Legit hassle yun. legit hassle naman siya. Ngayon, kung dun sa mga nagsasabi naman na baka child labor, what if trabaho nung bata yun at yung magulang niya may sarili ding trabaho at pandagdag lang yun, di ba? So, Tama, tama. we could not tell, we don't have the entire issue on our end. Pero kung ano makikita natin, dapat dapat kung again, isipin muna natin all sides, both sides of the coin, tingnan natin kung ano ba meron and kung ano masabi natin diyan, di ba? Mm, mm. And speaking of, itong past week parang merong kapita-pitagang senador ang nagsabi na kulang na daw tayo sa pagiging Pilipino, no, Tito Nel. Sino yan? Spill the tea. Ang sabi nung senador na to baka kulang daw kasi tayo sa pagkanta ng Bayang Magiliw. Kailangan daw natin kumanta ng 1,000 beses ng Bayang Magiliw. So, Walang hiya. Parang alam ko na yan, pare ah. ano nga ulit ang Eh, credentials nito, Tito Nel? tama ba ako? Ano yan? Dating PNP uh, general na nag-head din nung ahensya na yon, In chief ng PNP. naging chief ng And, PNP, currently senador, no? Oo, and currently running for re-election. Currently running. Ano bang ano no? Ano bang desisyon ay sorry, ano ba yung kategorya niya sa pagiging Pilipino? Ba't kailangan mo bang kumanta ng 1,000 lupang hinirang para maging Pilipino? Siguro naman, Tito Nel, nung bata pa lang tayo, matagal na nating na-cover yan. So, alam ko, sa tawag dito, ngayong mga estudyante ngayon, recently, hindi na sila everyday nagpa-flag ceremony eh. Pero nung Hindi panahon na. natin, kung nung mag-flag ceremony tayo is 5 times a week. So, five Mhm. times a week, Tama. five Oo. times din na natin kinakanta ang Lupang Hinirang. Kada manonood tayo ng sine, meron ding Lupang Hinirang. So, Lahat ng programs may lupang hinirang. yes, I mean, hindi naman lahat ng programs. Pang madaling araw, pagka nag-o-open ng Hindi. network, I tsaka mean, pag nagsasara. lahat ng school programs na atinan mo. Ayun, school program. Ceremonies, 'di ba?
Totoo, totoo. Seminars, usually may lupang hinirang. Pero yun nga, kung ganun kung ganun kababaw ang tingin mo sa pagiging Pilipino na kailangan mo lang kumanta ng 1,000 lupang hinirang, baka kailangan nating no, tingnan kung karapat dapat ba yung ganung pag-iisip ng isang senador Ayun na para nga. sa pag-gauge niya kung paano magiging Pilipino. So, nando na tayo. So, bakit nga ba hindi saan ba nagkulang pagdating sa ganun? Ano masabing Pilipino? Siyempre, babalik sa roots yan eh. On paano ba na, Mhm. how is your upbringing? Hindi naman upbringing basically kasi sa totoo lang, iilang Pilipinong pamilya lang siguro yung masabi natin na tinuruan nila yung anak nila mula pagkabata na sa kang Pilipino, be proud of it. So, Mhm. natututunan kasi yan sa paaralan. Mhm. So, katulad nga nung sinabi mo kanina, yung pathways ng pagdating sa edukasyon ngayon, medyo nag-iba na mula nung panahon natin. Nung panahon natin, ano yan eh, isimula ka sa barangay pag yun ang pinaka-nursery mo, magki-kinder 1, kinder Oo. 2 ka, tapos 6 na taon sa grade school, 4 na taon sa high school, so bahala Mhm. Oo, pagkatapos ng tama, high tama. school. Bahala na kung makapag-college ka o hindi. Depende kung gaano ka swerte ka sa estado ng buhay at kung gaano mo kaalam ang sistema, kumbaga, sa gobyerno o sistema ng Mhm. pag-aaral sa Pilipinas. Kasi may nabasa ko recently na we have na inaamin yung current na K-12 na system na after ng grade 10 ng mga bata, bibigyan sila ng assessment. So, Mhm. yung magkakaroon sila ng tawagin na is honors assessment, which is basically in my assumption na itong honors assessment na to is para sa, let's say, top 50% ng batch nila. And Mhm. kung qualified ba silang mag-college or kakayanin ba nilang mag-college. So, pag pumasa sila, they can proceed dun sa kung sa ngayon, if I'm not mistaken, it's the senior high, yung grade 11 and 12. So, Oo. dun sila magkakaroon ng parang akang university preparatory program na to prepare them sa college for 2 years. Which is, Mhm. again, it may not be a degree on itself, pero at least high school graduate sila. And then the other thing is, if they do not meet the requirements naman, parang ilalagay sila sa or ipepresent sa kanila ang labor pathway. When we say labor Mhm. pathway, ang pangit pakinggan. Oo Parang nga eh, parang magtrabaho ka na agad. discriminating. Pero Oo, discriminating. pero then again, this is a very good program kasi ang ma-ensure nito is magkakaroon ng trabaho pagkatapos mo ng high school. So hindi ka maliligaw. Doon naman sa labor pathway na yan, it's not necessary labor pathways for the children to have technical skills or vocational skills, di ba? So I think nakatie up dito ang TESDA para i-present sa Mhm. kanila kung ano yung magiging tawag dito, ano yung magiging future nila. If you're not smart enough, then you have to be skilled enough. Yun yung magiging message na ipinadadala nito. Ano sa tingin mo dito, Tito Nel? Well, yun nga, mahirap kasi mahirap maging one-sided sa mga ganyang topic. Kasi importante talaga yung yung mga kabataan natin ngayon na mag-guide, no? Well, Oo. kung yung program na yan is mas ma-ensure niya yung tamang landas na dapat tahakin ng mga bata, depende din sa skills and sad to say, depende din sa situation ng kakayanan na meron sila. Better Hmm. kesa naman na magkaroon ng maraming dropout o magkaroon ng maraming bata na masiisipin nila na hindi, nakatamad mag-aral or hindi, wala na kaming perang pampaaral.
didiskarte na lang ako, no? So sana yung bagong program na yan could intertwine yung diskarte diploma. Kasi tama ba, Uncle D, pagka napunta ka doon sa labor pathway, ito yung mga technical courses na ino-offer ng TESDA, tama ba? Yes. So actually, kung Mhm. ako tatanungin mo, ito yung mga in-demand na labor skills. Hindi lang sa Oo. Pilipinas, pati sa ibang bansa. So, ito yung makakakuha sila kagad ng mga NC2, NC3 certificates nila para makapagtrabaho agad. Which is, in and itself is a qualification na hinahanap ng Mhm. employers. So, not necessarily na Mhm. college graduate ka, pero graduate ka ng vocational course and meron ka certification tungkol doon. So, katulad ng sinabi, Vocational or technical courses. mostly technical courses pagdating sa TESDA na. Oo. Kasi yun naman ang, hindi ko nakalimutan ko ng ibig sabihin ng TESDA, pero alam ko yung letter T doon is technical talaga. Oo. Oo. So basically, it's more on the labor force. I can attest to this kasi remember back in college. No, 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 no. Was it back in college? No, after nung college natin. So, Mm. habang wala pa akong trabaho noon, nag-take ako ng commercial baking sa TESDA. So, kung hindi niyo Uy, munti ka na tatanong, pala maging Tito Ray. hindi niyo na itatanong, muntik na po ako maging master baker. Master Baker. Bagay sa'yo, Oh, pare. di ba? So, actually, maganda ang magturo sa, ano, they're telling you, ang tinuturo sa TESDA is not just the labor in itself. Tuturuan ka niya how to stand on your own. Kasi, again, commercial baking yun. Ano ba course natin nung college? Political science. Political science, So, malayo. dulo-dulo yun, Brad. Sobra, oo. Nasa Isang, dulo ko ng continuum nun. di ba? Isang kailangan mo ng um, critical thinking at isa naman na kailangan mo ng tawag dito, kailangan mo ng skills para ma-execute. So, Mhm. part Mhm. doon sa skills ng pagbibig na tinuturo nila na everyone can actually learn para just by following recipes and what's not. Tinuturo din doon paano ang costing, paano ka magtatayo ng business mo, paano mo pepresyohan yung Business. mga ano mo. So it really helps. And I think wala akong binayad doon. It's a free Mhm. course and another thing, may gastos kami. Ang gastos namin is yung ingredients na gagamitin namin for the day, which is less than 100 Okay. pesos. So parang yun na yung ano mo, pinaka-investment mo, no? Yung Oh, actually, gamitin like mo. if I'm not mistaken, so the first time na nag-take kami noon, gumawa kami ng pandesal. Ang nagastos lang namin is, hambagan pa kami sa klase noon, ha. Kasi kung Mhm. sobra-sobra naman yung bibili namin na ingredients eh. So magsha-sharing kami doon sa klase. Tapos yung pag-aambaga namin, wala pa yatang 200 pesos for the entire day. Nagawa kami ng pandesal, cheese bread, and kung ano yung mga usual nakikita mo sa bakery. So yun yung mga Mhm. pwede mong matutunan doon. So kung lacking ka sa kung ikaw estudyante ka, high school ka, lacking alam mo naman na medyo hirap kayo, tingin mo hindi ka makakapag-college, try mong i-check sa TESDA kung meron kang course na tingin mo makakatulong sa estado nyo. So So yun. from your experience, Uncle D, Mm. yan, yung setup na naranasan mo, ano ba? Tingin mo ba effective? Marami ka bang natutunan, and does it really or did it really help you na ano no, ma-explore yung other skills na meron ka? Doon ko nalaman na meron tayong sistema sa gobyerno na tumutulong sa ibang tao. Although hindi ko naman Mhm. na-apply sa sarili ko, given the fact na iba yung linya ng trabaho na kinuha ko rin. So, Mhm. but then again, there's something to look back on na once upon a time, nag-take ako ng technical course sa EDSA.
Sa EDSA, sorry, sa TESDA. Pare malabit yun ah. Isa kang masturbator sa EDSA. Mahirap yun, mahirap yun. Pero again, kailangan mong ma meron tayong ahensya sa gobyerno na gumagana, yun ang ibig ko sabihin. It's just na hindi sila na-expose or merong mga negative connotation sa kanila, kaya hindi sila tawag dito, hindi sila kinukonsumo ng masa, kumbaga. And Siguro actually, ano, no? from time to time, hanggang ngayon, actually, I'm looking at yung website ni TESDA. Marami pa rin Mm. siya na-offer na courses for NC2, NC3 na makakapatulong sa iba na interested na magtrabaho sa workforce. So, yun, Mhm. gusto mga ibang bansa, yung mga kailangan na requirement niya, nasa TESDA yan. Kahit yung mga simpleng welding, yung mga simpleng bartending, ino-offer din sa TESDA yan. So, libre ba to, Uncle D? Again, depende sa course na kukunin nila. Pero majority naman is libre. Kung meron mang gagastusin, usually is yung mga materials yun. Okay, libre. So, kung libre, does it mean na subsidized siya ng government? Tama? Yes, subsidize siya. Ah. So kung magkakaroon ng dalawang pathway para sa ano no sa education natin, yung isa for a more serious baccalaureate degree and yung isa naman more on labor side, technical and vocational courses. So mahalaga na kailangan matutukan talaga yung budget natin kaysa maibulsa, Oo. 'di ba? Kesa mapunta sa mga confidential na yan ay tinatago, hindi din tayo sa Pare, lahat ingat ka ng baka tao. madetret ka. Ingat ka baka madetret ka. Ako, sino ba naman tayo? Ay, nako. Pero sana ano, no? Alam If mo, Brad, the goal is to ano, pagka sige, sige, go. nagka-death threat ako dyan sa mga pinagsabi ko, isa lang ibig sabihin nun. Sikat na tayo. Ano? Diba? Sana, Nag-trending tayo. sana, no? Ganun. Well, going back, kung ganyan yung ano, yung goal ng government natin and ng education department natin, sana lang mabigyan ng magandang pansin na mai-inform sa lahat at wag sanang ano, pabayaan. Kasi yung workforce natin ngayon nasa bata na talaga eh. Remember yung topic natin last time? Kung hindi naman pagbibigyan ng pansin yung early pregnancy sa atin, dadamit tayo. Might as well pagtuunan natin yung edukasyon ng mga bata na ayaw nating kontrolin. Totoo, actually, ang problema kasi sa atin, nandyan yan, nakalatag yan eh. Wala lang nagtuturo Mhm. kung nasaan at kung paano. Which is yun yung sabihin na natin na ginagawang loophole nung it's a form of corruption din. Kasi technically, Mm. magbigay ka ng budget na 100 million for let's say 100 people. Pero hindi mo Ibubulsa mo ipinagkaloob yun na eh. 100 people. Akala ko ibubulsa mo yung 90 million eh. Mamaya pa yon. So, ang makakaalam lang, let's say, is mga 10 out of the 100, 10% ang ng target mo. You get Mhm. 100% of the budget. Ang ikokonsumo lang doon is 10% dahil yun yung allocation. And then, pag dineclare mo yan, ginamit mo lahat, bulsa mo na yung 90%. That's a form of Ang corruption. galing. So, bakit nga naman Tama, nila tama. ipagkakalat? Hindi na-maximize yung resources. Hmm. Tama, tama, Naubos tama, lahat to tama. subsidy. Ano lang yung sukli? Oh. Eh, sa bagay, no? Tsaka mahirap pumirma kapag ano baka maubos mo yung pangalan ng chichirya pagka ano, nagpapirma ka ng nagpapirma. Oo. Oh, nauubos pa naman na yung mga chichirya ngayon. Wala na yung mga masasarap na chichirya eh. Ano ba yung masarap ng chichirya ng panahon mo, ano, Uncle D? Oh, mga panahon ko kasi Panahon pala natin. Panahon natin, panahon natin. Hindi ko alam, meron pa ba ng vinegar pusit ngayon? Ay, parang hindi ko na siya nakikita. Hindi Parang ko na siya nakikita nakikita. ko na lang ngayon pagka nag-ano ko is yung salt and vinegar na ano eh, na malaki.
Pero yung vinegar pusit, wala na eh. Yun ba yung ano? Yung sinasabi mo yung Yung beer pangalan mate nun? ba yun? Parang hindi. Iba yata yung nasa isip ko eh. Ang natatanda ko yung Palabok Fiesta eh. Yung may libreng laruan sa loob. Ay, iba pa yun. Oo, yun ang masarap pare. Parang snack ko. Oo. Tapos yung ano, yung mukhang surfboard na disc na laruan na maalat noon. Nakalimutan ko rin Mukhang pangalan nun eh. surfboard. Hindi ko na matandaan. Parang oblong siya na manipis na ganun din. Hindi. Hindi. Medyo maalat siya. Tagal na nun, parang early grade 1 to grade 3 pa yata natin yung huli ko nakita yun. Hindi ko siya matandaan. So yun. Ayun, anyway, yun. Sana maging ano, maging okay yung anong yun, yung Kasi alam mo kung ba't ko nabanggit bill yun. na yan. Mm. Kaya ako nabanggit yun, Tito Nel, kasi pagka field trip, di ba? Yung mga hatian ng baon ng mga estudyante. Pero yung nabasa kong field trip nito nakaraan, mukhang kakaiba. Ano bang Wait, balita mo doon? eto ba yung ano, yung pinag-death march yung mga estudyante? Death March pa, pre. Death march, pare, Kabataan. yun. Kabataan, death Death march. March sa Daming nahimatay. Bataan. Dami yata ang nahimatay and ang nakakalungkot nun, no, base dun sa mga statement ng ibang estudyante, yung mga professors or professors nila, nauna pang umuwi Bakit? kaysa sa kanila. Well, ang ano, ang tingin ko diyan, hindi organized yung program talaga. Hindi organized. Kasi biruin mo paglakarin mo ba naman yung ganung karami estudyante? Pero Uncle, Tito Nel, may nakita akong ano nung nakaraan na clip tungkol dyan na totoo ba yun? Nasunog yung isang bus? O Wait lang. nabiktima lang ako ng social media nito? Baka ano, hindi ko rin masyadong sure. Ang alam ko, yung same school na yan, nagkaroon din ng dating issue. Hindi, Kaso yun naman, ito lang. na ano, Kasama to na itong ito lang, pinagmarcha daw. Parang nang nagkaroon ng electrical issue yung isang bus kaya naglakad yung mga estudyante na nasunog yung hindi ako, ano. baka isa sa reason ko bakit sila naglakad. Pero if it's only one bus na nagkaroon ng issue, hindi ganun karami estudyante ang magre-reklamo. Magkano lang, ilan ba laman isang bus? 40 lang. 40 to 50, Pag give or 40 to 50. Pag nakita mo yung ano no, yung image ng video from shared by the ano no, local news programs, ang daming estudyante pare. Pero Kawawa yung mga bakit ba sila bata talaga. pinaglakad? Yun yung ano no, isa sa pinaka main reason na hindi sila ano no, na informed. Marami yatang ano no, marami yatang estudyante na naglakad dahil una hindi sapat yung ano no, yung services na ibinigay ng school. And again, wala ano eh, kulang dun sa ano, sa organization and coordination ng program. Kumbaga, parang hindi kasi hindi okay yung program eh, hindi na organize eh. So parang nilatag lang yung mga bata dun. Buti na lang kamo yung mga bata. Hindi na talagang bata. Ano sila? Mga college na yan, mga waterproof. Mga college na. Oo. Pero well, hindi naman sila taga PUP na talagang sanay na ano, pumila at Sanay maglakad. maglakad. Oo. So marami talagang nagrereklamo. Tsaka sa katarigan ng araw, pare, Uncle D, mahirap 'yun. Kaya nga pala maraming Hindi na ay, hindi natin naranasan sa PUP 'yan. Kasi araw-araw natin naranasan. wala namang hinimatay sa atin. Wala. Walang Anyway, hinimatay sa atin. Well, sana mabigyan ng ano no, ng action. Pero may nabasa ako isang comment diyan, bro, ah. mm. Parang isang estudyante ang nagsasabi na stop the blaming. Wag daw i-blame yung school Oo nga, kasi nasisira yung image ng school. Ano sa tingin mo? Na brainwash eh, yata yung batang yun, no? ano daw, parang ang parang kakabasa ko lang yan na saan daw sila mapupunta kung sakaling ipasara yung college nila. Ma-accommodate daw ba ng ano yan, ng CHED yan.
Which is, the answer is yes. Ma-accommodate yan if papasa kayo sa ibang college. Kung afford nyo mag-enroll sa ibang college, then yes. Wala tayong ano dyan. Hindi naman kayo mga, let's say, hindi naman siya yung mga tipong sa mga science high school na limitado yung slots. Pagdating sa mga Mm. courses and ano, we have plenty of colleges that they can actually enroll on. Okay? Pero nakakalungkot yun, nakakalungkot yung ganong worry niya. It just speaks na kung gaano ka walang tiwala yung ibang estudyante or maaaring magulang na din sa educational system natin na Actually, unsure sila, 'di ba? Kung saan hindi mapupunta pag nagkaroon ng ganyan sitwasyon. oo, pero actually hindi nga siya sa walang tiwala eh. Nandun tayo sa point na hindi nila alam. Kulang sa Yes, kaalaman yes. sa sistema. Yun lang naman yung Ayun. kailangan natin. So, ano pa? Sayang yung field trip nila Hmm. Pero speaking of ano, mga loyal dito, sabi mo napaka-loyal niya dun sa ano, sa sa school niya. school niya. May showbiz news ako dito, Brad. Loyalty Hmm, for sige, sale. go. Spill the tea again. Sikat na vlogger daw, 50M. Binayad para endorse. Parang nakita ko yung image yan, pare. Eh, taga diyan ka, di ba? Oh, malapit kami sa Malapit, di ba? dun sa Malapit. isa. Oh. Malapit, kabila lang, tatawid ka lang. Hindi, pero Nakita mo ba yung baluarte image, nila bro? yan, di ba? Baluarte nila to. Pare, hanggang Mars ang baluarte nila. Basta merong real Bibili na rin sila, estate, no? bibili na rin sila ng lupa doon. Buti hindi pa nila Nakita, pinapatakbakan yung Laguna, di ba? Tas aangkinin nila. nasa plano na yata eh. Hindi, joke. Pero nakita mo ba yung image na yon, yung medyo nagkaroon ng ng maraming nakatawag pansin. Nakita mo ba yung image? Yung vlogger na nilagay sa shopping cart. Oo, pare, no? Parang Oo. ano ba, subliminal image ba na, oy, kaya kong bilhin to? Oo. Ikaw ba, pre? Kung sa atin, Oh, magkano ba tayo? pare, taga PUP tayo. Hindi tayo nabibili. Diba? Parang nasabi mo na isang sago lang pwede na sa atin. Eh. Depende kung sino magbibigay ng sago. Oo. Kung si Ano, Ivana Alawi magbibigay ng sago, pare, kakalimutan ko yung integridad at dignidad ko. Hindi, joke lang. ano kasi Armando? Armando. Yun yung middle name ko, pre, Armando. Hindi, joke lang. Hindi, Kaya, going back. kaya mo si Magkano daw yung Armando. binayad? 50M, Magkano ba daw yung binayad? 50. 50M. 50M to ano, no? Ano ba yan? Isang, sa isang, para sa mga hindi nakakalam, Uncle D, no? Para ba siya sa isang lang, isang kandidato o para sa isang slate to? Parang feeling ko sa ano eh, i-endorse niya yung buong ano, sabi buong angkan nila eh. Angkan. Di bali sana kung isa lang yung kandidato nila eh. Kaso mukhang Yun pa hindi. yung isang Yun pa yung isang irony niya na ng Uncle Dino. Ewan ko kung napapanood mo lagi yung Patalastas, ha. Ang tagline niyang anong yan, ng Bagong mukha. namimiling yan is, bagong muka. Kailangan daw natin ng bagong muka. Paano mo ba i-define yung bagong muka? Eh, sila rin yun eh. Ta- Totoo, totoo. From the Oh. father, mother, kapatid. Actually, yung Yung lolo father, niya, Brad, yung di father, ba? wala akong issue dun sa father eh. At a time, yung Mm. father medyo hindi naman ganyan kagarapal eh. Pero lahat nung after nung father, yun yung nalulung eh. Well, yan na yung no? Yung mga sinasabi ng mga kapatid nating tibak sa PUP dati. Yan yung mga literal na kapitalistang may lupa eh. Literal yan, Brad. Yung mother neto, bro, Uncle D, nagkaroon ng balita na no, para may program. So either kung pabiro ba niya sinabi yun na apparently mag-a-award daw ng lupa kung saan nakatayo yung mga bahay, and kung Or hindi daw basta iboto lang ibebenta, sila.
Kung di ibebenta, babawiin na lang nila. Eh kaya lang may na-interview na isang matandang nakatira doon na matagal na daw sinasabi yun, mga nakaraang eleksyon hanggang ngayon, hindi pa rin naman na ibibigay. So, Yun yun lang. yung yun yung ginagamit nilang ano no, pananggulo na para makakuha ng mga boto. It's sad to say na kung nga yung Hino-hostage. malalaking tsaka yung malalaking vlogger na kaya nilang ano no, makuha yung suporta. Paano pa nila mapaglalaroan yung mga maliliit na nasa laylayan? So, Totoo. Sa, yun. yun, Wala, politics yan eh. totoo, totoo. Yung sa susunod, tingnan natin kung paano naman natin mapag-uusapan ulit yan. Pero hanggang dito Mm. na lang muna tayo ngayon. Sa susunod ulit, Mhm. mga nakikinig sa amin, panatilihin nyo lang bukas ang isip nyo at huwag nyo masyado kami Yes, yes. seryosohin. Kung may napulot kayo aral na tingin nyo matino, pagkalat nyo, i-share nyo to. At huwag nyo ipagdamot. Pagkatingin nyo naman, di kayo believe sa amin, mag-comment kayo, murahin nyo kami. Engagement din namin yan. At saka nasa ano naman tayo nasa malaya tayong society. So, kung hindi sila agree sa sinasabi natin, okay lang. And mas magiging masaya tayo kung malalaman natin kung ano ba yung side nila, kung ba't hindi sila agree sa atin. Oo. O yun. So, hanggang dito lang muna ulit tayo. Again, ito si Uncle D, ang inyong promotor ng kwentuhan. Ako naman si Tito Nel, ang inyong mabait na tanggero. Handa kayong tagayan. Ay, Magpakailanman. kailanman. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli, Paalam. paalam, paalam.